Magandang hapon po. May nagtatanong po sa atin ngayon, sasagutin ko na through my vlog. Ang problem po ay kung nagkamali daw ng paglagay o nagkamali sa sex pagdating sa birth certificate. Ano ang pamamaraan upang maitama yung pagkakamali? Kung maling sex ang nailagay, lalaki siya, naging babae, o kaya lalaki siya, naging babae siya sa birth certificate. So ito po saklaw ng batas ng Republic Act number 10172 na kung saan ang problema sa ganitong case, no need to go to court but magpapile na lang ng petition through administrative process. Pag sinabing administrative, ang petitioner kailangan magtungo sa local civil registry office kung saan na-register yung kanyang birth certificate at para maipakorek ito. Pero una, syempre dapat may PSA copy siya na makikita doon na kung babae siya, nakalagay ay male. Kung lalaki naman siya, ang nailagay ay female. So dapat may dala na siyang papel na nagpapatotoo na yun talaga mali. Para magkaroon ng batayan yung local civil registry office na mag-advise na mag-file siya ng petition for change of sex. Ngayon, sa pag-file ng petition sa change of sex, may mga requirements po yan. Number one, dapat maibigay po ninyo yung PSA copy ng birth certificate ninyo. Pangalawa, ma-secure po kayo niyan ng mga clearances, NBI clearance, police clearance, kasi hindi lahat ng nagpa-file in good faith pwedeng nagpa-file siya ng petition para may takasan lang siyang responsibility sa batas. Another thing na kailangang i-supply sa petition ay yung nagpadyaryo. So kailangan niyang magpadyaryo, makipag-ugnayan na sa local civil registry office kasi sila na ang nakakaalam kung ano yung mga recognized na pwedeng mag-publish sa mga ganyang petitions. Then kailangan yan ma-check syempre ng doktor kung hindi undergo ng sex transplant. Kasi kung ang isang tao magpapile ng petition para mabago ang kanyang gender pero nag-undergo siya ng sex transplant, hindi yun allowed by law. May mga cases nang nadala niyan sa korte na hindi nag-grant yung kanilang petition. So pinapayagan lamang yan kung mapatunayan talaga na check ng doktor na hindi nagpa-sex transplant ang isang tao na nagpapile ng petition to change the gender. Kailangan sundin natin yung requirements na hinihingi sa local civil registry office kasi magre-render ng desisyon sa petition ay ang local civil registrar. Kung may kulang, the burden to complete the requirements sa iyo na document owner, sa iyo na ikaw ay petitioner. Karapatan ng local civil registrar na hindi yan i-approve, hindi yan i-go kung nakikitang may kulang or may mali doon sa pinagpapile mong petition. So kapag yan ay na-approve, na-comply mo yung mga requirements na kailangan, yung naipadyaryo mo, yung tungkol sa petition mo, then nakapag-secure ka ng mga clearances, then may gastusin po yan. All in all siguro base sa mga pumupuntang clients dito sa aming tanggapan, more or less 10,000 na po ngayon ang nagagastos ng client para matapos yung gayong petition. Pero kung ang petitioner po ay indigents, walang sapat na income or ang income niya 12,000 pababa pesos ang naiuwi niya sa kanyang pamilya buwan-buwan, pwede siyang mag-secure ng certificate of indigency sa barangay captain. At yung inisyu ni barangay captain na certificate of indigency, dalhin nyo po sa DSWD, sa Municipal Social Welfare Office para ma-issuehan kayo ng certificate of indigency. Yung inisyu
na Certificate of Indigency ng MSWDO. Yun po ang pag nakita yun ng local civil registry office na mayroon kayo noon, ibig sabihin po niyan, hindi kayo kailangang singilin nung sa filing fee o processing fee na 3,000 pesos. Isa yun sa mababawas po sa inyong gastusin. At yung iba pang gastusin, pwedeng matipid nyo pa. So yun po yung ating ibibigay na na advice sa mga may problema pagdating sa gender. At doon maalala ko, kailangan syempre yung certification ng doktor na ikaw yung magpapile ng petition sa change of sex po ay talagang hindi nagkaroon ng sex transplant. Mag-i-issue niyan ang doktor na certification na nagsasabi na hindi ka nag-undergo ng sex transplant at certification na kung anong gender mo talaga. Then kasama yun sa ilalakip na requirements, sa mga requirements para ma-approve yung inyong petition. Medyo may kumbaga may katagalan ang petition, ang pag-process ng petition kasi unang-una, once na na-comply yan sa local civil registry office, may posting na ginagawa niyan ang local civil registry office. Then after posting, magre-render ng decision ang local civil registrar. Kung na-approve po yan, ipapadala yan sa PSA Central Office subject for the approval ng ating Civil Registrar General. Kung makita na convince yung Civil Registrar General na comply yung mga requirements, tama yung pinag-file na petition, ma-render dyan ng decision ang Civil Registrar General na confirm. May action taken by the Civil Registrar General na ipapadala at yung approved petition na i-issue ang Civil Registrar General pabalik sa local Civil Registry Office. Pero kung na-impugn po yan, ibabalik yan, impugn, ibig sabihin denied yung petition, pwedeng lack of attachments o kung anong error doon sa petition, sa content na pinag-prepare ng mga documents. Kapag may kulang po yun, ibabalik yun ng Civil Registrar General. Ang mangyayari, magpapile niya ng motion for reconsideration po ulit kayo para ibalik yung inyong petition, paaprubahan ulit. Kung sakaling ang petition nyo ay ma-deny sa nag-file ng motion for reconsideration at dininay yan o inimpugn ng Civil Registrar General, if in case pong nangyari po yun, ang sinasabi ng batas, you will go to court na, hindi na through by administrative process. So, alam natin ang gastusin pagka sa court. Nung panahon, may mga memet ako, hindi pa tapos ang kanyang petition kasi dati wala pa tayong Republic Act number 10172 na kasi ang batas na yan through administrative process, nag-create lang yan kailan lamang, parang year 2012. So before 2012, ang civil registration law, pagka may mali sa sex o sa gender, ang sabi niyan, you need to proceed to court. Tanging korte ang may authority na mag-render ng decision pagdating sa mga petition pagka gender ang affected sa document. Kaya malaking bagay na nagkaroon na tayo ng Republic Act number 10172 na kung saan ito ay through administrative process na lang ang pagdadaanan ng inyong petition. Kumbaga medyo magaan. So yun lang po ang ating information na maibibigay. Unless may katanungan kayo, pwedeng i-chat nyo sa akin sa aking messenger, or pwede kayong magtungo mismo dito sa Provincial Office ng Philippine Statistics Authority sa Daet Cam Norte, or magtungo sa pinakamalapit na local civil registry office upang ma-guide kayo at mabigyan kayo ng sapat na kasagutan kung ano man meron kayong katanungan na hindi ninyo
o pwedeng hindi nasagot sa ating pagtatalakay sa araw na ito. So, salamat po. Goodbye.